Hello guys, isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat, nawa mapulutan nagkaalaman ng kwentong ito tara ating pakinggan. Ano ang ibig sabihin na maging isang katitisuran para sa iba? Sa kalagitnaan ng pagtuturo sa isang serye ng mga alituntunin patungkol sa pakikitungo sa iba, ating mababasa ang mga salitang ito ng Diyos, huwag ninyong mumurahin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh, Levitiko Kapitulo 19 versikulo 14. Tiyak na isang kalupitan ang paglalagay ng isang bato sa daraanan ng isang bulag, ngunit ginamit sa bagong tipan ng praktikal na alituntuning ito bilang paglalarawan sa katitisurang espiritual. Pagkatapos na sawayin ni Pedro si Jesus at tanggihan ang magaganap na pagpapako kay Kristo sa krus, sinabi sa kanya ni Jesus, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao." Mateo Kapitulo 16 versikulo 23. Sa ilalim ng impluwensya ni Satanas, tinangka ni Satanas na pigilan ang gagawin ni Jesus. Sinubukan ni Satanas na pigilan si Jesus sa kanyang daraanan patungo sa krus. Inulit ni Pablo ang ideyang ito, ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan, unang Korinto Kapitulo 1 versikulo 23. Ang ideya na ipapako ang Mesiyas ay isang katitisuran para sa mga Hudyo, isang bagay na salungat sa kanilang pangunawa tungkol sa pagkakakilanlan sa kanilang tagapagligtas. Ngunit kadalasan, ang katitisuran ay tumutukoy sa isang bagay o isang tao na pumipigil sa isa pang tao sa kanyang pakikipagrelasyon sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 18 versikulo 5 hanggang 7, "Ang sinumang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin." Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitan ng taong pinanggagalingan nito. Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay o isang paa, kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. Mateo Kapitulo 18 versikulo 8. Sa perspektibo ng kaharian ng Diyos, mas mabuti pa ang malunod sa dagat ng may gilingang bato sa leeg kaysa sa maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng isang bata. Gayun din, sa Roma Kapitulo 14 versikulo 13, binigyang diin ni Pablo na tanging ang Diyos lamang ang huhusga. Hindi natin dapat husgahan ang ibang tao, sa halip dapat nating bantayan ang ating mga sarili upang hindi tayo ang maging dahilan ng pagkakasala ng iba. Lumilitaw din ang mga katitisuran kung madilim ang daraanan. Hinahayaan ng isang malagang Kristiyano ang kalayaan na tila sumasalungat sa isang masunurin at disiplinadong pananampalataya. Nag-aalala ang mga taga-Korinto tungkol sa pagkain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Kabilang sa mga modernong isyu ang katamtamang pag-inom ng alak at pagsasayaw. Sinabi ni Pablo, "Ngunit mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina pa sa pananampalataya." Unang Korinto Kapitulo 8 versikulo 9. Hindi natin dapat gamitin ang ating kalayaan sa ikakatisod ng ating kapwa mananampalataya. Kung ang isang bagay na pinapayagan ng Diyos ay maging sanhi ng pagkakasala ng iba, dapat natin iyong iwasan. Binigyan tayo ng Diyos ng dakilang kalayaan, ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang kalayaan na isaalang-alang ang kapakanan ng iba ng higit sa ating sarili. Ang paghinto sa pagiging katitisuran ay nangangahulugan ng hindi pagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Kung paano natin ito gagawin ay nakadepende sa sitwasyon at kalagayan ng puso ng mga taong nakapaligid sa atin.
Ang katiyakan sa pag-ibig at probisyon ng Diyos sa atin sa kasalukuyan at sa hinaharap na walang hanggan ang dahilan upang ipagmalasakit natin ang kapakanan ng mga mahihina. Ang mga taong nangangailangan ng pagpapalakas ng loob upang maunawaan kung sino ang Diyos. Sa ilang mga sitwasyon, nangangahulugan ito ng pamumuhay sa kalayaan na nagpapakilala sa iba na ang Diyos ay Diyos ng biyaya. Sa ibang pagkakataon, nangangahulugan ito ng pagdidisiplina sa ating sarili upang mapalakas ang pananampalataya ng mas mahihinang mananampalataya at hindi pagtutulak sa kanila sa isang kalayaan na hindi pa nila handang harapin. Ngunit sa tuwina, nangangahulugan ito ng pag-iwas sa ating kalayaan upang matulungan natin ang iba na umiwas sa paggawa ng mga bagay na itinuturing ng Biblia na kasalanan kung gagawin ng may pagdududa. Guys, kung nagustuhan ninyo pa, support naman aking Celso Llorente YouTube channel at huwag kalimutan mag-subscribe, like, share din. Maraming salamat po. God bless you all.